So, leche flan. Gagawa ko ng leche flan na lagi kong... So, hindi po to promotion, hindi to paid promotion. Ito ang ating verdict sa appearance. Titikman ko pa rin siya. Tignan natin. Good morning mga ating! So, today, I just finished my breakfast. I just had some Milo chocolate drink and some bread that ito yung bread na kinakain ko. This is my favorite. Papakita ko ba? Good na? So, kumain lang ako ng 3 piraso yung bread and then Milo. And then, I'm going to make today yung isa sa mga pinaplano kong gawing business dito, although medyo pricey siya kasi I will call it a premium product. So, leche flan. Gagawa ko ng leche flan na lagi kong, hindi naman lagi, most of the time ginagawa ko nung I was overseas and gusto naman siya ng mga tao. So, I'm going to prepare now. There's a 2-step process, actually 3. So, gagawa ko ng arnibal, yung bottom layer ng leche flan kasi meron niyang caramelized sugar. So, gagawa ko nun. Ilalagay ko siya doon sa lianera. And then, gagawin ko yung parang pinaka, what do you call it? Mixture nung leche flan, yung eggs, milk, etc. At kung ano pa pwede kong ilagay. Sometimes naglalagay ako ng calamansi just for that extra soury kick. And then a pinch of salt. And then after that, isi-steam natin siya. And then after ko ma-finish, titigman ko siya kung pasado na ba siya sa dati kong ginagawa. And then we'll see from there kung gagawin ko siyang business. So katatapos ko lang lagyan ng sugar yung ating lianera. 3 lianera yung gagamitin ko. And then, ipapatong ko siya sa ating gas kalan para medyo matunaw yung white sugar na nilagay ko para maging arnibal siya. So, hindi ko siya gagawin na parang sunog. Kailangan medyo ano lang siya. Parang, hindi naman translucent. Para siyang medyo malinaw pa na arnibal kasi ayoko ng sunog na arnibal sa aking leche flan. So, ipakita ko lang kung ano yung itsura nung lianera natin ngayon. So, ito siya. Ito yung lianera natin. Nalagyan ko na siya ng white sugar. See? And then, papatong na natin siya sa ating kalan para matunaw yung white sugar. So right now, tinatapos ko lang lahat yung aking arnibal dun sa lianera. And I'm almost finished with my 3rd lianera here. And as you can see, I'm also using my microphone kasi ang daming background noise and ayoko naman marinig niyo yung mga tahol ng aso, tricycle na dumadaan, garbage collector, etc. Lazada. And araw-araw yata kami may delivery ng Lazada dito. Anyway, so patapos na ito. Hindi ko lang matunaw yung natitirang granules ng sugar. And then we're almost done. And then we're off to our next step na pag-prepare ng mixture para dun sa ating leche flan. So this is done. Okay. Palalamigin ko lang kasi sobrang init nito. And I'm pretty sure mapapaso ang kahit na sino na hahawak dito kapag hinawakan nila yung lianera na may natunaw na arnibal, asukal.
So, pasensya na kayo, medyo makalat po itong aming kitchen. Inaayos ko pa siya. Kabibili lang namin ng organizer na to. That you can see here on my right side. And at the back, bumili kami ng Orocan organizer para doon sa iba pang gamit. Medyo mali lang naman yung kitchen namin. Hindi pa kami mayaman. Kaya kailangan kong ilagay lahat ng aming mga kitchen stuff, condiments, ingredients, mga kutsarita, kubiertos, baking tools. So, kailangan i-organize yun para medyo madaling kunin kung nasaan yung mga kailangan ko na gamit na hindi ako all over the place. So, yan. Ayusin ko ito mamaya. But for now, I'm going to make our leche flan because I have a deadline to meet. So, I'll be right back. So, I'm back. And then, ang kailangan ko ay 10 egg yolks. So, meron akong isang dosena dito na fresh eggs. So, hindi brown yung binili ko kasi organic yung brown. And then, kailangan ko lang naman yung egg yolk. So, I think this would suffice. And, ayun. So, 1 dozen na eggs. Kailangan ko lang 10 egg yolks because I only use the egg yolks. And then, kailangan natin ng 1 can ng evap. So, hindi po to promotion, hindi to paid promotion. Hindi pa ako binabayaran for promotion. So, ito lang yung ginagamit ko. You can use any evaporated milk. This is 360 ml. And then 1 can ng kondensada. Again, this is not a paid promotion. This is 370 grams of condensed milk. And then, siguro kapirasong lemon for a lemon zest. Konting-konti lang, not too much. So, yan yung basic ingredients ko. Napakasimple at napakadali, di ba? So, let's do and create a mixture. So, unahin ko yung egg yolk. And then, susunod ko yung mga liquid ingredients. And then, we'll whisk it. Alright? So, kailangan maingat doon sa pag-break ng egg. Kasi, definitely, ayaw mong mapasama yung eggshell. And then, para wag din mabasag yung egg yolk kasi kailangan buo yung egg yolk. So, meron akong tools para pangkuha ng egg yolk pero right now, gagamitin ko lang yung aking kamay. Which is madali lang naman. See? Egg yolk. Tadaan! Perfect egg yolk na. Lagay natin sa isang container kasi inihiwalay ko yung egg white sa egg yolk and then dito ko gagawin yung mixture with the other liquid ingredients like condensed and evaporated milk and then lemon and then some sugar. Hindi ako masyado naglalagay ng sugar kasi meron na sugar yung ating lianera dahil dun sa arnibal. And then pampatamis na. So konting-konti na lang ilalagay ko na sugar dun sa ating liquid mixture. So, nalagay ko na yung ating kondensada at saka yung ating evap. And then, nalagyan ko siya siguro ng 1 teaspoon na lemon zest. Not zest, but lemon juice. And then, a pinch of salt and 2 teaspoons ng white sugar. Just for the extra sweetness. And then, after a couple of minutes of whisking, sasalain ko na siya dun sa ating lanera. And then, ready na tayo to steam. So, ready na nating salain yung ating leche flan mixture dito sa ating lanera with these arnibal. So, equally divided lahat dapat, which is, yun naman yung dapat. And then, sasalain lang natin siya with this really tiny nasalaan.
So nalagay na natin yung leche flan mixture dito sa llanera. I think maliit yung llanera. Although ito yata yung standard na llanera. So I think maliit siya. And now, pabalutin natin siya ng aluminum foil. Nahanap ko lang aming aluminum foil. So ito na yung ating nabalot na llanera ng aluminum foil. And then gagamitin ko lang itong tumaob. Ano ba yan? Gagamitin ko lang itong steamer na kasama ng rice cooker. Kasi wala pa akong matinong, not really matino, mas malaking steamer na magagamit. So dito, pagtsatsagaan lang muna natin habang nagte-testing tayo nitong ating leche flan. And then, system ko siya ng 1 hour under low to medium na heat kasi ayoko na masyadong mabula yung tubig para sa ating leche flan kasi magkakaroon siya ng bubbles dun sa ibabaw and I don't like that kasi gusto ko creamy and then mukhang creamy talaga yung ating leche flan. So after 1 hour, system ko lang siya and then tingnan natin kung ano yung result. Titikman natin mamaya. Okay? So yan, after 1 hour, babalikan namin kayo para kung ano yung result nung ating leche flan, kung maganda ba siya and creamy and delicious. Okay? So sana delicious kasi gagawin natin siyang business. At sana maraming bumili. Which is yun ang importante. So I will try to figure out kung magkano yung costing nito. Yung total na nagastos ko for 3 llanera ng leche flan. Egg yolk lang ang gamit. And then 1 can ng evap, 1 can ng condensed, some lemon or calamansi juice, and then pinch of salt, and then 2 tablespoons ng sugar na nihalo ko dun sa leche flan mixture. And then yung ginawa nating arnibal dun sa llanera. So kailangan kong i-costing yon magkano to maglalabas kapag binenta ko siya. Each 3 llanera. And then titingnan natin kung paano pa natin siya mapapamura para mas maraming tao yung makakabili. Kasi gusto ko naman matikman nila yung leche flan ko. So I'm not sure on how it will be faring dun sa other leche flan na binibenta sa market. So titingnan natin. So sana maganda yung magiging resulta niya. And then babalikan namin kayo after 1 hour. So sana creamy and delicious yung ating leche flan. See you later. So ito na yung ating nagawang leche flan. Ito na ating nagawang leche flan. And then titingnan ko na lang kung ano naging resulta. And then gagawa tayo ng verdict kung ano yung naging lasa niya ng ating unang test ng leche flan dito sa Pilipinas. Kasi iba yung timplada ko kapag nasa overseas ako. So ewan ko kung pareho. So syempre gusto ko yung na-perfect ko na lasa ng leche flan texture nung nasa overseas ako. So kailangan natin subukan kung the same. Okay? Ang gawin natin yun. So medyo malagkit siya. Kuha na ako ng tissue para hindi tumulo yung arnibal. Okay. So ano yung verdict natin? Tingnan ko muna kung ano yung itsura niya. Okay. Ito ang ating verdict sa appearance ng leche flan natin. So medyo hindi ako masaya sa itsura ng ibabaw ng leche flan natin. Kasi medyo mabula siya. See? It means na maaaring marami akong egg white na nailagay or masyadong malakas yung apoy, so kumulo ka agad yung tubig and then nag-create ng bubbles, or kumulo rin yung ating leche flan mixture. Okay. So yung amoy naman niya masarap. Amoy leche flan talaga siya.
Siguro ang kulang-kulang. Sorry for the background noise ng tricycle. So okay naman yung amoy niya. Gaya na sabi ko, okay naman yung amoy niya. Amoy leche flan talaga. Hindi siya overpowering na akala mo matamis na matamis. So hindi siya gano'n. So okay lang siya. So tingnan natin. Slice natin yung sides na nilagay natin sa plate. Oops, hindi ko matagal. Ayan. Nilagyan natin yung plate. So ganito yung proper na pag-ano niya. Tingnan natin yung ilalim kung maganda. At saka kung maganda yung pagka-arnibal. Oh wow. Ganda siya. Sayang yung mga nasa side, pwede pa siyang kainin. Tikman natin siya mamaya. So makita nyo siya, maganda yung pagtulo ng arnibal. Brown na brown talaga siya, caramelized. Hindi sunog yung ibabaw, so maganda talaga siya. Maganda siya. Saka mabango. May leche flan talaga. So okay na yung amoy, okay na sa akin yung texture, okay na sa akin yung appearance, pasado naman siya. Ayoko lang talaga na masyadong mabula. So I think kailangan kong baguhin yung recipe. Pero titikman ko pa rin siya. Tikman natin. Kuha lang ang maliit na slice. Okay. Kita ba siya? Tignan natin. Sarap. Sarap siya. Creamy. Leche flan talaga siya. Hindi masyadong matamis. I think kailangan ko pang lagyan ng katiting na lemon juice o calamansi juice. Okay na sa akin yung tamis. Papatanggal na rin ng umay kung kumain ka ng malangis, maasim na ulam. I think perfect na siya as panghimagas. So, okay na siya. Ayoko lang na mabula. So, tetestingin ko yung hindi masyadong malakas yung apoy para hindi masyadong kumulo yung tubig. So, tetestingin natin yan. And then, siguro dadagdagan ko pa na gagawa pa ako ng 2 batch. Yung susunod na batch, lalagyan ko ng additional na 2 egg yolks. And then, pag mabula pa rin siya, yung next batch, gagawin ko 10 egg yolks pa rin. Pero, siguro mas madaming condensed milk. So, tingnan natin yung magiging effect. And then, pag ganun pa rin siya, mabula pa rin siya, babaguhin ko talagang, ihinaan ko pa mabuti yung apoy. Siguro, kasi ito niluto ko within 1 hour. So, next time, tatagalan ko siguro from 1 hour to 1.5 hours na low heat talaga siya, as in, hindi kumukulo yung tubig pero nagsi-steam siya para maluto yung leche flan. So tatestingin natin yun, and then I will show you again kung ano magiging result. Tingnan natin yung appearance, yung smell, and then yung taste, kung masarap na siya, pasado na siya, kung pwede na siyang gawing business. So for the meantime, enjoy ko muna tong ginawa natin na leche flan. Sarap siya, sarap siya. So hindi natin nasa lata, sayang. Siguro bigyan namin yung kapitbahay. That's it for now mga ateng. So bye-bye. Antabayan yung next batch ko ng mga leche flan na tetestingin. So this is it for today. If you like this video, please don't forget to like, comment, and subscribe. I'm open to any kind of comments. And violent reactions pa. So mga suggestions, I'm open to it. And then suggestions sa pagluto ng leche flan. And then probably suggestions na kung anong mga gusto ko na lutuin ko. And then we will try it. I'm not promising to be the best or good chef because I am not a chef. I'm putting it out there right now. I'm not a chef. Pero mahilig lang talaga ako magluto. So susubukan natin yung mga gusto niyo gawin natin.
So that's it for now. Bye mga ate!